Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tama po si BP Sara. Yung mga ganap po sa Congress, wala pong ibang tunguhin yan, kundi yung natetreten yung kanilang leader, no? Yung may ambisyon, no? Pinaliwanag na ni BP Sara, kaya lahat ngayon na nanonood, duda na kagad eh, no? Pero may mga titignan tayo riyan. Ano yung pagkakaiba ng mga normal na investigasyon dito sa hindi normal, no? Hindi normal eh. Kung imbestigasyon na hindi na kontento na nagsama-sama na sila, Pogo, droga, EJK, ano pa ba? Lahat na, no? Binintang kay Pangulong Duterte. Ngayon po, gusto pang dagdagan ng imbestigahan. Gusto po nilang imbestigahan naman ngayon yung mga inutang ni Pangulong Duterte. Grabe talaga tong Congress na to. Wala na po silang iniintindi. Wala po silang pakialam sa mataas na presyo ng bilihin. Wala po silang pakialam sa mataas na presyo ng bigas kahit na nagbaba na ng taripa. Wala po silang pakialam sa mga smuggling. Wala po silang pakialam sa 1.4 billion na ginagastos na hindi po makita yung resulta. Walang plano, may gastos. Grabe naman. Walang plano, may pondo. Antindi. Pero ang pakialam lang po nila, imbestigahan natin ang mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo, kanina, may dalawa pong saksi na naman. Maaaring totoo po yung sinasabi nila na sila ay nakuha. Kaya lang, ganito po yung kwento, no? Meron silang di umano, ayon sa kanila, sila po ay nautusan na deduin yung mga Chinese drug lords na kasalukuyang at na sila ay napagtagumpayan nagtagumpay po sila sa halagang 1 million plus pinangakuan silang lalaya, no? Yun po yung mga testigo kanina. Okay. So, kaya lang yung kanilang sinumpaan sa laysay yung binabasa nila. Tapos ang problema ko diyan sa Congress, unlike sa Senate, kahit papano, laging may kumukontrang senador. Kunwari si Morales, di ba? May kumukontra sila Jinggoy, sila diyan nga na no? Diyan nga naging Senate President si Okay. Di okay naman po, no? Binasa nila yung kanilang mga salaysay. Tapos sanga-sangayon. Yun nga lang hindi mo matetest talaga, no? Hindi mo matetest yung kung nag-aayunan lang yung nagtatanong tsaka yung tinatanong ay walang question yung tinatanggap nyo lahat, no? Kasi yung kay kay Guban lang Kung may anong pangalan? Guban. Kung may itatanong ka ron, simple lang no? Paano mo nasabi? Parang bakit ka naniwala? May nagsabi lang sa'yo. Di ba? Parang dapat may nagko-question man lang. Okay. Ang pinaka-question ko dun, marami na akong narinig na ganyan Yung naalala nyo yung kay yung pong investigation kay Bantag, yung inuugnay si Bantag. Bantag lang to ano ba si Bantag? Ano lang no, yung sa Bureau of ay doon lang siya sa Bilibid, no? Tama ba? Okay. So yung mga nagkukwento yung mga yung mga persons deprived of liberty. Yan pa rin ba tawag sa kanila? Persons deprived of liberty. Okay.
pag nagkukwento sila, hindi talaga yung sinasabi nila na meron pang in between, di ba? So ang nakakausap lang nila, may in between pa sila lagi. Walang nagsabi dun sa investigasyon na yun na direkta silang inutusan ni Bantag. Laging may in between. No, yung deputy ni Bantag, di ba? Sinasabi. Yung iba sinasabi, eto kausap namin. Yung kausap naman, eto yung deputy ni Bantag. Ngayon parang patay na, di ba? Okay. So napaka-conducive, no? Pero walang direkta na si Bantag nagsabi na narinig namin kay Bantag. Meron silang sinasabi, tanda, mga alias lang kay Bantag, di ba? Laging meron lang na merong nakapagitan. Bureau ay nasa ano lang si Bantag siya lang yung namumuno ng mga buong bilibid. Correction ba? Bureau of Correction. Okay, si General Bantag. Pero dito, sa kasong ito, direkta presidente kaagad ng Pilipinas eh. Sabi ko po siya, napaka ano naman. Narinig niya kaagad, dumirekta. Kausap sila, no? Narinig nila sa telepono na kinocongratulate ng presidente kaagad. Wala nang pagipagitan. No? Yung kay Bantag, ang dami pan layer eh. Ang daming layer. Bago kay Bantag. Bantag lang yun, hindi presidente yun, hindi senador, hindi vice president si Bantag. Pero walang nakakapagturo na si Bantag yung direkta nilang kausap, direkta nilang narinig. Wala. Di ba? Panay ano lang yung utos ni Tanda o si Tanda. Utos. Tapos, aanuhin nila ngayon, itetrace nila kung sino yung si Tanda. May magtitestigo na Tanda talaga ang palayaw niyan para maiugnay kay Bantag. Di ba? Pero walang direktang nag-uugnay kay Bantag eh. Imagine niyo, no? Si Bantag pa lang yun, no? Nung inaakusahan si Bantag, dyan din sa investigasyon sa Kongreso o sa Senado. Di ko na matandaan kung saan. Marami pang layers bago makarating kay Bantag. Marami pang layer. Layer pa muna bago dumating kay Bantag. Dito, direkta kagad, puta, presidente kagad yung narinig niyang boses eh. Sa kabilang linya, presidente kagad ng Pilipinas. Inaalam yung gano'n. Sabi ko nga, puta, tindi naman. Ang dami pong operasyon ng mga kapulisan. Direkta, presidente ng Pilipinas. May gugurgurin, maririnig niyo yung boses, no? Na talagang chinecheck ng presidente. Walang layer. Walang layer. Direkta. Oh, merong yung kausap nung isa sa kanila. Tinawagan yung presidente, direkta niya narinig yung boses ng presidente. Sabi ko, ang tindi ta. Hindi po ba? Wala po bang, hindi ko na po tinapos eh. Hanggang dito na lang ako kay Luistro eh. Yung bidang-bidang si Luistro, pabida, feeling nila. Binild up nila eh. Luistro versus wala raw sinabi si ano eh. Wala raw sinabi si Roque dito sa Luistro eh. Doon ako believe talaga eh. Wala naman akong na ganyan. Ngayon ko lang po natutuklasan yung ganyan eh. Yung ginagamit mga bilanggo. Pero kay Bantag talaga, sabi ko ang daming layer, no? Talagang si Bantag hindi talaga direkta, no? Through ganto, ang daming layer muna. Bago yung kumbaga yung utos lang yan ni Tanda. Yun lang yung naririnig nila. Utos ng Tanda. Pero dito puta sobra grabe. Wala nang mga middleman, direkta na Pangulo to ng Pilipinas. Okay ba yung ginawa nyo? Puta, dinuguan yata. To that effect. Ang tindi, no? Presidente kagad, wala.
Wala nang ibang tauhan, parang ako direkta, kaya direkta rin ang tawag. At narinig niya, narinig. Hindi man lang lumayo eh. Okay na ba? Okay, congratulations. Mukhang ginawa niyong dinuguan. President, sino narinig ko? Presidente. Kaboses eh. Sabi ko, grabe, no? Nakuha niya yung pagkakaiba. Yung kay Percy Lapid, ang daming layer ni Bantag bago maituro si Bantag eh. Pero pag presidente pala ng Pilipinas, wala, direkta. O ano, kumusta dyan? O ano ba? Kaya, sabi ko, kaso naunahan na kay ni BP Sara eh. Yung katotohanan po, nauna na si BP Sara na, di ba? Mas kapanipaniwala na si BP Sara kahit bali-balik ta rin nyo yung sitwasyon. Sinabi na ni BP Sara yan. Sinisira talaga kaming mga Duterte kasi threat kami. Kanino threat yung mga Duterte? Lalong-lalo na si BP Sara. Threat sila dito sa nag-aambisyon na maging Prime Minister kung makakalusot yung Tchatcha at Presidente kung may ambisyong mag-Presidente kung hindi makakalusot. Grabe, no? O, eto. Yung kay Luis to. Alam nyo, rekta talaga, no? Ito lang po, marami siyang sinabi, English eh. Pero ito lang po, yan ang mahirap pagkatatapos lang, wala pa sa Twitter eh. Sinulat ko muna mula sa pinakinggan ko si Luis to eh. Yun daw, patunay daw yung tinestigo ng dalawa na mayroong systematic attack against civilian population. Civilian population pala daw. Eto mula kasi wala naman silang ibang ano eh. Ang tinitestigo po nung testigo nila ngayon sa Congress. Dinedo nila, ginurgur nila yung drug lords. Civilian na palang drug lords ngayon. Kaya daw napapatunayan na may systematic attack against civilian. Civilian palang drug lords. Hindi naman ako na-inform. Akala ko ang drug lords ay head of crime. No? Mga criminal sila eh. Bakit ang treatment ni Luis Tru, mayroong sistema ayon dun sa testigo, mayroong tinatanong pa eh. Alam mo ba na ang pangunahing suspect sa ICC? ICC? Bakit mo tinatanong yung ICC? Congress po kayo, kung kayo po ay House of Representative of the Republic of the Philippines. Wala po kayong kinalaman, no? Wala po kayong kinalaman sa ICC. Hindi po kayo tauhan ng ICC. Dapat imbestigahan tong mga to. Bakit banggit kayo ng banggit ng ICC? Di ba? Sabi niya pa, tuloy natin. Systematic attack against civilian population. Stress ko lang ang tinitestify nung mga na nagsabi na may ginurgur sila, drug lords. Ngayon ko lang nalaman na civilian population pala yung drug lords. Alam ko sila ay mga kriminal. Okay. Then, crime against humanity under Article 7. Ito yung nilabag daw ni Pangulong Duterte. Then, crime against humanity under Article 7 of Rome Statute is likewise established. Una, sinabi niya, merong crime na na-establish dahil sa sinabi ng dalawang suspect o person with ang tawag dyan? Person, yung mga bilanggo. Dahil sa testify nila, mayroong krimen na naganap, no? Murder. Tapos yung pangalawa, sinasabi niya,
merong paglabag sa Rome Statute, no? Ang tanong ko po, bakit niyo po pinakikialaman yung ICC? Bakit po lagi niyong ini-stress na may paglabag sa ICC? Bahagi po ba kayo ng ICC? Kayo po ba ay gumagampan ng kayo po ba ay naglilingkod sa ICC? Aba, hindi po tayo miyembro ng ICC. Bakit po kayo nag-iimbestiga in behalf of ICC? Dapat po questionin, no? Kayo po, o PDL, kayo po ay mga Kongreso ng Pilipinas. Hindi po kayo investigador ng ICC. Bakit nyo po ini-stress? Kasi alam nyo kung bakit? Nakalagay na yan sa mga abogado eh. Nakalagay na yan sa Congress, sa minutes, na ini-establish nila na mayroong paglabag sa Article 7 ng Rome Statute o yung ICC. Ano po bang pakialam natin sa ICC? Kayo po ba'y nag-iimbestiga para sa ICC? Dapat questionin tong mga to. Hindi po kayo binabayaran ng Pilipinas para maging investigador ng ICC. Wala po kayong kinalaman sa ICC. Wala po tayong kinalaman sa ICC. Hindi po tayo kasapi. Pinapaalalahanan lang po namin tong mga magigiting na congressman natin. Bakit nyo po sinisiksik yung ICC? Kasi pag pinasa nila yan, gagawin po nila, unahan na natin. Sinabi na to ni Dan Fernandez eh. Pwede raw maging yung makakalap nilang mga informasyon sa ginagawa nila ngayon ay pwede nilang ipagamit sa ICC. Tignan nyo. Dahil hindi kaya ng ICC na mag-imbestiga dito, sila na nag-imbestiga para sa ICC. Ang gagaling naman ng Kongreso natin. Pero pwede po yan. Hindi po kayo naglilingkod sa taong bayan, kundi sa isang institusyon na hindi po tayo kasapi. Kaya sayang no, hindi ako abogado no. Wala bang abogado na pwede tayo magsampa na laban dito na ipatigil na yan? Sa bagay, wala naman na naniniwala, wala naman na may interest diyan. Mas interesado yung mga tao sa librong susunod ni BP Sara eh. It's a matter of interest eh. Sa tingin ninyo, makakatulong yan. Kaya po, alam nyo na tunguhin yan, no? Winawasak nila mga Duterte, magsasampa ng kaso yan laban kay BP Sara, no? Impeachment. Kinakailangan mawala. Yan, hindi nila napipigilan yung salita nila eh. Kaya nakakagulat, Congressman Luis Tru, yung pinoproject nila na napakagaling nyo sa batas. Kasama po ba talaga tayo sa ICC? Member po ba tayo ngayon ng ICC? Bakit po kayo naglilingkod sa ICC? Di po ba? Yung interest ng Pilipino ang paglingkuran nyo. Ang Pilipino po rito si Rodrigo Duterte. Hindi po yung ICC. Kung kayo po ay Kongreso ng Pilipinas, pag may conflict po yung ICC tsaka to si Rodrigo Duterte, dapat kakampi kayo sa Rodrigo Duterte dahil yan ay mamamayang Pilipino. Kahit hindi nyo nakilalanin na Pangulo. Ano asahan namin sa inyo? Imbis na ipagtanggol ninyo yung mamamayang Pilipino laban sa tagalabas, kayo pa kaya lang, okay lang naman sa amin. Meron sinasabi rito si Dan Fernandez eh. Ito katwiran po to ng mga wala naman pong mga wala sa katwiran ng mga wala sa hulog. Sinasabi ni Dan Fernandez, asa na ba yun? Teka lang Gusto ko kasi maging yung mula sa sinabi nila. If there's nothing to hide, there's no need to worry
Our mandate is clear to uphold the law and ensure that justice is served. Justice is served? Bakit? Korte ba kayo? Bakit justice is served? Gagawa lang kayo ng batas, hindi kayo mag-justice is served. Hindi kayo korte. We will not swayed by claims of harassment when the focus should be on facts. Okay. Tapos ang sabi pa niya, bakit daw kayo mababahala, no? Kung wala naman nilalabag na batas. 'Di ba? Bakit natatakot? Saan ba yung bakit natatakot? Wala yung bakit natatakot eh. Ayan. Hindi sila takot, nagsabi na si BP Sara. Sumasagot lang sila. Hindi takot ang mga Duterte, sinasagot lang kayo ng mga Duterte. Pag sumasagot, bawal na, takot na ang tawag. Hindi natatakot sa inyo mga Duterte. Sumasagot. Dahil utak diktador kayo, ayaw nyong nasasagot kayo. At yun ang sagot nila. Lahat to ay political harassment. Dahil tanungin namin kayo sa Kongreso, kung talagang kayo ay para sa taong bayan, ano yung sinasabi ninyo? Hindi naman kayo korte. Una, hindi kayo korte. Kaya yung sinasabi nyo, kayo magbibigay ng hustisya. Mali yun. Trabaho yan ng korte. Under yan ng Korte Suprema. Ang mandate ninyo, tumulong sa tao. Di ba? Gumawa ng mga batas o alamin. Ang iimbestigahan ninyo, yung nagpapahirap sa mga tao para maibsan yung paghihirap ng tao kung mag-iimbestiga kayo. Ang dami pong paghihirap ng mga tao ngayon. Mataas ang bilihin. Meron po ba kayong ginagawang paraan para bumaba ang bilihin? Di ba yung nagpanukala na babaan yung taripa? Ano po epekto ng pagbaba ng taripa? Bababa po yung tax collection natin. Bakit po nyo pinababa yung tax natin ng pagpasok ng agricultural products? Ang katwiran ng inyong speaker para mapababa ng under 30 pesos yung presyo ng bigas. Pinangako niya yan na sa June, bababa na ng under 30. Natapos ang June, inadjust ng July. Natapos ang July, August na naman daw. Matatapos na August, September na. Hindi pa rin po bumababa yung presyo. Bakit tayo nagbaba ng taripa? Yan, isa yung amo yung si Martin Romualdez. Isa yan sa nagsabing ibaba yung taripa para mapababa yung presyo ng bilihin. O partikular, agricultural products. Hindi pa rin po bumaba yung presyo ng bigas. Kahit nagbaba na tayo na makukolekta natin buwis. Pero busy kayo sa mga nagawa ni Duterte nung nagdaang panahon. Dahil tutugisin nyo, ayan sabi nyo, to uphold the law and ensure the justice is served. Bakit? Korte ba kayo? Isampan nyo sa korte ng Pilipinas para wala tayong problema. Pero kung yan po, kung yan po ay sa ICC nyo ibibigay, magkakaproblema po tayo. Dahil hindi na po tumatahimik yung mga Duterte. Yung mga supporter po ng mga Duterte, naghihintay lang po ng signal mula kay BP Sara, kay Tatay Digong at sa mga anak pa. Wala naman ginagawang aksyon para makatulong sa tao ngayon. Binoto ba kayo nung kayo'y nangampanya? Sinabi nyo ba na pag kami binoto nyo, uusigin namin ang mga Duterte? Yun ang sinabi nyo? Hindi naman. Di ba? Okay. Alam nyo, obsessed po si Risa Ontiveros at ang mga BBM supporters sa 10 million worth na libro. Tanong, magdirektahan na tayo. May nilalabag bang batas si BP Sara? Pag gumawa siya ng libro, pinamudmud niya. Hindi niya nanakawin, Ipamumudmud niya yung libro. Hindi siya nagkaroon ng pera, siya nagsulat.
author siya pero wala siyang royalty. Magkakapera po ba siya dyan sa libro? Wala. Bakit naging issue sa inyo? Illegal ba? Hindi rin. Ano po ba mas malaki? 10 milyon? Sino po makikinabang sa 10 milyon? Daan libong mga kabataan mabibigyan. Bawal na po bang mamigay ng libro? Yun po proyekto ng Office of the Vice President. Lahat ng proyekto pipigilan nyo? Pati pamimigay ng libro? Masama po bang mamigay ng libro para yung mga bata mayroon silang ay ganito pala, gagawa rin nga ako ng istorya ko. Yun yung purpose eh, di ba? Ay magbabasa na rin ako, masarap pala to. Kasi po sa totoo lang, wala na pong available na mga ganyan, mga comics ngayon. Unlike nung panahon namin, no? Pati mga chismosa, no? Doon na sila nagchichismisan habang nagbabasa ng mga pag natapos na sila magbasa, nakatambay pa rin sila. Isa po yung arkilahan ng comics sa tambayan ng mga nagpapahingang mga magulang. Huwag naman chismosan. So, Kati Jessica, thank you very much sa $5 na pangkape. Huwag naman chismosa. Yung mga nanay na nagpapahinga sa gawaing bahay, nagiging tambayan po yung comics stand. Kaya nagkakaroon po nade-develop po sa bata, miski sa amin, yung pagbabasa. Kasi inuuwi ng nanay para makatipid eh. Inuuwi yung mga comics. Iba po yung presyo ng arkila iuwi sa bahay isang araw. Kaysa doon mo babasahin, mas mura yung pag doon mo binasa eh. Nakakapagbasa lahat noon eh. Ngayon wala nang chance. Gustong ibalik ni BP Sara na yung mga kabataan matuto uling magbasa. Masama po ba 'yun? Hindi naman ibebenta, ipamimigay. Masama po ba 'yun? Minamasama nyo, pondo ng taong bayan. Tama. Ilan na makikinabang ng pondo ng taong bayan? Pero eto, may pondo ng taong bayan. Isang araw nyo lang nilamon. Kayong mga masisiba, congressman at mga senador, kasama ka Risa Ontiveros. Kinwestiyon nyo ba yun? Pagka pala 20 million, isang oras nyo lang lalamunin dahil sobrang sisiba ninyo, no? Pag pala 20 million ang budget para sa inyo, ilan lang kayo? 24 na senador? Ilan ang congressman? At mga bisita ninyo? Pag sa inyo, hindi dapat questionin. May maitabay mga bata? Mabibigyan ba sila ng libro pag lumamon kayo? Bakit nyo ku-questionin yung mas doble pa yung nilamon nyo ng isang, opo, tama po yung termino ko, lamon, para masaktan niya mga yan. 20 million na nilamon nyo. Tapos sasabihin na NEDA, mayaman ka na ba dong? Kumakain ka ba ng 64 pesos a day? Eto mga to, pinaiikot pa. Yung 64 kasi dapat niluluto mo. Utot nyo. Mas murang kumain ka sa karinderya kaysa magluto ka pa. Putya, kailangan mo pa ng panggatong, kinakailangan mo pa ng selin, kinakailangan mo pa ng mantika, betchin, toyo, suka. Bakit hindi mo questionin yan, Risa? At sa mga kumu-question sa 10 million na libro. Ang ganda ng proyekto, libro, papamudmud. Ibibigay sa bata, pero yung lilamon nyo ng isang oras, hindi mo kinwestiyon. Ito pa isa, 1.4 billion daily budget ng flood control. Daily. Tapos binaha pa rin.
Paano? May budget, walang proyekto, walang approved plan, walang master plan, pero may budget. Hindi mo kinwestiyon yan, Risa Ontiveros. Isa pang hindi mo kino-question. Paano paggastos ng Congress kasama na Senate at saka ng mga congressman nung budget nila na pirma lang, walang resibo. Bilyon-bilyon. Kaya kayo mahiya kayo, no? Nakakahiya. Ku-question niyo ipapamigay sa bata. Kung ikaw maggagawa ka ng libro, pamumudmud mo sa bata, kahit 20 million pa yan, matutuwa kami. Lahat ng senador, magpamudmud kayo, kanya-kanyang kwento. Okay yun. Kasi tuturuan niyo yung bata na magbasa eh. Diyan kami natuto ng pagbabasa sa comics. Tapos, aangat ka na. Magiging ano na, yung People's Tonight, Abante Tonight. Yun ang mga binabasa namin. Ang mga tao nun, laging may nakasiksik na Abante Tonight sa likod. People's Tonight. Tapos mag-advance ka na. Magiging Inquirer na, Philippine Star na binabasa ni Badong. Tapos mag-advance ka na pagkatapos yung ganun. Wag niyong questionin yung magandang proyekto. At hindi yan illegal. Kailan pa naging illegal yung mamudmud ka ng libro sa bata? Magandang kultura yung ibabalik eh. May problema tayo sa pagbabasa, sabi ni BP Sara. Pero kino-question nyo. Napakarami po, pati yung mga joke time namin, magaganda yung mga, ano ba yan, yung, eto pa isa. Dahil napamukha sa'yo, eto, ang kapal ng hiya nito ni Risa Ontiveros eh. Narinig namin lahat eh. Sabi niya, hindi naman niya ako tinulungan sa ano yung sinusumbat niya. Hindi ka tinulungan? Narinig namin lahat eh. Hindi ka kasi nakikinig eh. Iniisip mo kagad kung ano yung sasabihin mo eh. Kaya hindi ito marurunong makipagdebate itong mga to. Sa debate kasi, pakinggan mo yung gustong sabihin ng kalaban mo para maatake mo siya. Kinabukasan na hindi mo pinanood, sinabi ni BP Sara, no? Hindi kanya tinulungan dahil hindi mo tutulungan. Pero nung tumawag ka ulit, nakulitan sa'yo, pinasa ka kay congressman. Pinatulungan mo na nga to, bigyan mo na nga ng mga leaders. Napilitan kang tulungan. O may naglabas pa ng ebidensya. Pinakilala ka ni Tatay Digong sa isang gathering. No? Alam mo, lalong sumasama lang yung ugali mo. Dinidinay mo na ngayon na tinulungan ka. Kaya kayong chikibam kayo. Wala kayong mahita sa mga local government official. Siran-sira kayo ngayon. Pati yun, dinidinay mo na ngayon. Eto pala Duterte have nothing to fear in House probe if they have nothing to hide. Napagkakamali nila no? Pag sumasagot yung mga Duterte, akala nila takot. Sinasagot lang kayo. Dahil gusto nilang ipagtanggol yung sarili nila. Bawal ba yun? Bawal yun sa mga diktador ang utak. Bawal sumagot sa mga diktador. Akala nila masama. Eto, yung gigil ka sa worth 50 pesos na printing kada libro para sa 200,000 na bata. Pero meron ka palang 18 billion na MOOE. Grabe, totoo ba to, Risa? Liquidated lang by mere certification at walang resibo. Bakit hindi nyo gawing batas yan? Na yung pagli-liquidate nyo, may resibo rin.
Bakit yung gumagawa ng batas, no? Yung gumagawa ng batas, hindi ano sila yung hindi sila kasama doon sa pagliliquidate na merong mga resibo. Ang higpit po niyan, nako, maniwala kayo. Nagli-liquidate po ako nung araw. Ang higpit po niyan. Kaya ako check ako ng check eh. Hindi ako basta pumipirma eh. Dapat lahat nung ginawa ng mga ano mo, ng mga sa taga-office, ire-recheck mo 'yun. Tapos tatanungin mo, ano to? Pag may mga hindi ko naintindihan, hindi ka mismo gagawa. Eh di wala ka na na trabaho. Kaya ng mga accountant yan, tsaka mga sa pera yan eh. I-check mo lang sila. Oh, totoo ba to? Nakita mo, asa yung picture nito? Ang higpit po. Pati mga picture nung pinamili mo, dapat meron. Tapos kayo, pirma lang. O, eto si Antonio Contreras. Politicizing the budget is when you ask for public funds to finance your book to advance your personal political interest. Tindi, no? Alam mo, Antonio Contreras, okay lang na kung ang binibintang nyo, ninanakaw yung pera eh. No? Hindi proyekto. Proyekto niya yan eh. Natural. Siya pa nagsulat. Natural naroon yung pangalan niya. Ang pangit, no? Dati, pinupunan natin, nasan yung proyekto nyo? Nung dati sa gobyerno, ha? May totoo ba kayong proyekto? O kunwa-kunwarian lang para nakawin nyo lang yung pera? Katulad ng flood control program na hinahanap natin. Nasaan yung 1.4 billion? Ganun po ang paghahanap. Pero ito, nakikita nila may proyekto, babanatan pa rin dahil ayaw nilang sumikat si BP Sara. Tama yung sinasabi ni BP Sara eh. Bakit? Dahil makikita mo na, nakikita nyo na may pangalan ako. Eh siya author nun eh. Kaya gayahin mo rin. 20 million naman ilagay mo, Risa Ontiveros. Ikaw naman, hindi ako kaibigan. Ganun. Ngayon lang po ako nakakita na may proyekto, walang overpricing sa proyekto, wala silang sinasabi na katkong sa proyekto, pero pinupuna. Dahil magandang proyekto, namumuliti ka daw. Dahil pag maganda proyekto, natural, hahanga sa'yo tao. Ngayon lang po yung budget hearing. Kaya hindi po totoo yan. Yung sinasabi ni Risa, normal lang daw na ginagawa yan. Hindi po normal yan. Wala akong nabalitaan na Vice President na question yung sinasabi nyo normal lang na manghingi ng COA report. Wala pa pong Vice President. Hindi kayo nanghingi nung panahon ni Jejo Marbinay. Hindi kayo nanghingi nung panahon ni Noli De Castro at ng mga nauna pang Vice President. Meron po silang mga confidential fund na hindi nyo nga tinanggal yung confidential fund nila. Tuloy-tuloy yung confidential fund nila. Eh si Lenny wala. Ibang kaso po si Lenny. Hindi siya humingi eh. Bakit? Hindi niya alam eh. Confidential and intelligence fund. Paano ka hihingi ng intelligence fund kung wala ka namang alam niyo. Di ba? Okay. Politicizing the budget. Ang tawag nila pag ikaw nagtatrabaho ka ng maayos. Okay. Ito po, nag-guest na po sa Balitang Tanghali si Risa Ontiveros at sinasabi niya, ayan, pinupunan niya yung tamang ugali. Dapat daw tamang ugali at attitude
at behavior. Ugali, attitude, behavior. Ang tindi, no? Yun lang ang napunan niya. Hindi niya napunan na sa budget kasi, karamihan po sa budget hearing, ang pinupunan nila ng mga sinasalang, paano mo ginastos, maayos ba yung paggastos mo ng budget mo na nakaraan? Kasi kung hindi maayos yan, babanatan ka namin. At yan yung katwiran namin. Hindi ka pala maayos eh. Bakit ka namin bibigyan uli ng budget? Eh hindi naman pala maayos. May tanong po ba? May tanong po ba si Risa Ontiveros tungkol sa paggamit ni BP Sara? Wala po. Anong tinatanong niya? Proyekto, duplicity. Meron na raw burial, meron na raw medical. Eh teka nga pala, yung kakampi mo nung Vice President, lagi kong sinasabi yung mga sila Binay, yung kakampi mo, wala ba siyang burial? Wala bang medical? Wala bang libreng sakay? Wala. Sa budget na binigay nyo, wala. Pinuna mo ba? Sinabi mo ba kay Lenny? Duplication na to. Bakit ka nang mamimig... Madam Lenny, bakit po kayo meron ditong item na mamimigay kayo ng maputlang spaghetti? Duplication na po to. Namimigay na po yung DSWD ng mga delata. Kayo po, bakit po kayo mamimigay ng spaghetti? May tanong bang ganun? Wala eh. No? Wala pong ganyan. Duplication din yan eh. Sino ba yung mga namimigay ng mga AIX? Nakikita ko sila, Senator Amy, kasama sa namimigay niyan eh. Di ba gawain ng DSWD yan? Ano sabi ni BP Sara? Pumupunta sa amin yung tao, humihingi ng tulong. Wala kaming ibibigay. O, sino ngayon yung may attitude? Yung nagpapatanggal ng pondo ng Vice President? Yun ang totoong may attitude. Vice President, expect mo na may pondo yan para itutulong. Kaya nga Vice President eh.